now I'm speaking as former DOE Secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Diba? Kasi, alam nyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138, and that is the implementation of the Mandanas Law. Alam nyo ba, nasa time ni PRRD, we were able, during the pandemic nakapag-angkat tayo ng around $100 million worth of oil galing sa Brunei. Dito fake news kasi makikita nyo yun. Alam nyo kung hindi lang vindictive itong administrasyon na ito, the best person who is going to be the trade missionary sa kakulangan ng ating oil is the Vice President. Bakit napakaganda ng relasyon ng tatay at ng mga Duterte sa lahat ng mga bansa na karatig natin? Supposed to be ang mga local governments may power na dapat to talk to foreign investors and di ba? But the EO 138 ay hindi fully in-implement ng administrasyong ito. Masingit natin ito ka, Penny, kasi usapang SARO, di ba? A special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa naka-allot nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang SARO sa kanya 11 days before. Pero nakaplano na yung gastusan mula pa nung sandali lang, Ka-Astra. Kailangan tutukan niyo po ito para maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nilang tangan, taong bayan, pero hindi nila pwedeng pagmukaing tanga forever si VP Sara. Why? Kasi kami nasa gobyerno kami. Yung sarong yan, napaka-importante. Ngayon, gipit na sa panahon, di ba? So, kailangan may latag yan bago magtapos ang taon. Hindi, tsaka yung plano for the whole year. Planado na yun ni VP saan gagastusin itong mga perang ito. In fact, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandoon na sa allotment. Pero kailangan mong yung programa mo na nakalista doon, di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang SARO sa January. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno sa mga suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang SARO. Totoo po yan. Diba? Alam nyo, hindi alam ng iba, naging assistant secretary rin po ako sa DILG. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati dun sa Mapagmahal Street. Ngayon, lumipat na sila eh. So 1 year po ako dyan, and I was the head of PBAC pa noon eh, hindi pa back eh, 2000, year 2000 yun eh, 26 years ago. Ay, talaga po totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Eto lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampik si VP noon, may friction inipit-ipit nila. Kaya lang, hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yon. So, yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, ano yun po, BS yun, propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So, magkano lang yun kung 124, napakaliit po yun. Samantalang ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG, 500 plus million. Ang DOJ, 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Pati tinitingnan liquidation. Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't nila kaalyado sila? Rhetorical question. Diba? Bakit nakatutok kay VP? Bakit kakampi ba si VP? Kayo naman. Tsaka Penny, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years.
Alam niyo ba yung ano, 'di ba, yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the treasury. Pag-remit niya ng treasury, tsaka pa lang yan inaaral ng treasury, ito yung collection natin. Gagawan yan ng na remittance to the ito pa yung gagawa ng budget for the next year. Ang release niyan the following year pa. Kaya nga, bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nagbilong sa local government units, di ba? Kasi sila mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat, ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national taxes. government. National taxes. Oo, di ba? May iwan na ngayon sa Oh, local yes. government yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais nating lumuhod lagi sa Ang Malacanang. tawag dyan ay Imperial Manila, di ba? Yeah, correct. Oo. Alam mo, sa totoo lang po, Ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. Kowa na nga nagsalita, kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa Saro, sa COA pa lang hindi sila makakalusot. Sa totoo lang. So, cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, dinaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So, pag hindi ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso ka. At hindi ka nila titigilan, lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salita, sambayan ng Pilipino, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ginagago po ninyo kami. Pero record ito nabanggit nyo na rin, Attorney Penny, yung COA ha. Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH, merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Yan yun ang makikita, may problema Pag may disallowance, tapos ganyang katagal, Yun nga palit na naman. mismo. So, Doon mo lang makikita may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years 3 years. Pero kita mo, wala nakakasuwat, walang nakukulong. DPWH pa lang yan hindi buong gobyerno isang departamento pa lamang. Tsaka ang dami niyan, di ba? Nakapost yan sa COA website. Yes. Kung ano yung mga Ayun, disallowances. Buksan nakuha ng mga researchers natin yung amount na yan Buksan niyo yung COA website. Alam nyo ba, ito singit ko lang yung nasabi nyo. In-interview ko kahapon sa show ko si Camar Balbuena ng Manibela. Ang tanong ko, ano bang mga gagawin nyo para makatulong sa drivers? Alam yung, ito nakakalungkot ang sagot niya, total resignation. Wala na kaming gustong gawin. Bakit? Wala namang ginagawa gobyerno Napapagod lang kami, nagagastusan lang kami. Hindi na kami kumikilos. Nagtitiis na lang kami. Can you imagine, pag nawala na ng pag-asa ang taong bayan, delikado na yan. Kasabi nga ni Erap a hungry stomach knows no law. Yes. Yan ang mabigat yan. Kasi di ba, dati nagrarally-rally pa yun, tigil pasada, sabi nila, kami rin na napaperwisyo, wala namang epekto sa gobyerno, wala namang ginagawa ang gobyerno. May ginawa naman ng gobyerno. Minaximize nila yung oras, nabawasan ng 1 araw ang trabaho, pero kawawa ang mga nagmamanibela dahil na pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw para sa pamilya. Nakakatawa, pero nakakagago. Tingnan nyo, ako, abogado ako ng Pasang Mazda. Ito yung kapuitan nitong gobyernong ito. Ang pamahala ng Malaysia, may Malaysia na akong kaibigan Noon tumataas ang presyo, alam yung ginawa ng gobyerno. Siguro, let's say, ang gobyerno ay may 10 bilyon. Kinausap nila yung oil companies. Hanggang ganito lang ang presyo. Sinabi, ito ang presyo sa world markets sa sa kalakalan. Oo. Sa kalakalan. Paano? Dilugi kami. Sabi, hindi. Yung diferensya, amin. So, mababa yung presyo, kontrolado yung presyo, everybody happy. Dito, anong ginawa? Tinasan. Ayuda. Ayuda. Mahirap po yung ayuda. Bakit? Ayon sa datos na nasa akin, 560,000 persons ang directly or indirectly dependent sa transport industry. Bibigyan mo ng 5,000 yan. Paano mo i-distribute yung 5,000 sa 560,000?
Meron bang manpower ang DSWD para ibigay yan? Wala! Hindi ganun kalaki ang DSWD. Anong nangyayari? I-devolve nila sa LGU. Pag dinevolve na sa LGU yan, alam nyo na, patay na yan. Bakit hindi kunin yung pera sa halip na ang kausap mo lang 5, 6 na oil companies, 560,000 ang gusto mong kausapin? Mali Bakit? Kasi merong oportunidad dyan pagka-distribution sa marami. Ito yung kalokohan ng gobyernong ito. Pwede mong ibigay direkta sa oil companies. Ang problema, number 2, sabi ng isang kaibigan kong nasa Malacanang, wala na pong maibigay na subsidy, ninakaw na. Yun, hindi, walang biro. Yun ang problema, malungkot. Ninakaw na. Anong bibigay namin subsidy sa oil companies? Yan ang dapat unang-unang instinct ng gobyerno. Kahit walang OPSF or Oil Price Stabilization Fund, ad hoc naman ito Ad hoc naman. Number 2, bakit nag-certify na rin as urgent ang gobyerno? Ang ginawa pa excise tax pa. Bakit hindi na lang sinertify as urgent yung ibinalik yung OPSF? Ayan na yung opportunity, natataranta na yung legislature, gusto nang gumawa ng hakbang para yung ma-address yung rising prices. Ba't hindi ka pa nagbigay ng batas na i-reinstate yung OPSF? So yan ang mga kalokohan Bakit? Ayaw nila kasi profiteering. Ine-enable nila ang profiteering ng mga oil companies. Ang Pilipinas, ang pinakamalaking percentage na itinaas ng oil prices sa buong mundo. Totoo. Sa buong mundo. Totoo. 81% as of February pa yan ang itinaas. Bakit? Hinayaan ng gobyerno na mag-profiteering, na tumiba-tiba ang mga oil companies. Kontrolado ng oil companies ang gobyerno, regulatory capture. Nung sinasabi nilang 60 days pa ang reserva, 55 days, bakit ibinenta nyo agad ng mahal the next day? Kung sa ibang gobyerno yan, ganun profiteering kayo, kulong kayo lahat. Penny, tingnan mo to how incompetent this government is. Pinabayaan nilang mag-increase kasi saan dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Di ba? Kasi, alam nyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138, and that is the implementation of the Mandanas Law. Diba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan, although right now, hindi fully devolved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, at inimplement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sakunang ganito, mga krisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero hindi mo pinapayagan ang mga drivers na magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga drivers. Ano ang nangyari? Ilang litro lang yun. Ano ang nangyari? Nauuwi walang masakyan ng tao. Correct. Kasi isipin na, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun correct. You should attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, ilan lang 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy! Huwag nyo itataas. Kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta mapuprove nyo na lugi kayo, kami na muna magbabayad. Sige na. Kasi gagastusin mo yun dun sa magkano sinabi na 1 billion daw para sa ayuda. Bago ang gulo-gulo. How can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons all over the country, Attorney, if you are the president or the head of state, at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo? At paano yung kumpas mo? Di ba ikaw ay may kumpas Kabayo yan Inapaano mo yan
yun. Tsaka yung, dapat may tapa-oo ka. Para hindi ka May malito. blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita ditong babae, may nagsasalita ditong lalaki, di ba? Kaya ganito yung itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Parang Miss Universe. Imagine. Hindi, yun ang sinabi ko. Thank you for your wonderful Oo. question. My family. Ay, alam ko My na. family. Alam ko. Pero hindi nga original nga yung atin eh. Pinunood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang, gagayahin lang niya. President Marcos does not even have to be smart. Because we know he's not, ano? Eh, kasi pag nagsasalita, parang choppy na cellphone eh. Oh. Gusto mo akong lumigaya ang iyong Oh, buhay. gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Tapos, at the root, di ba? Oo. Magpapakahirap ka pa na masisira ulo ng DSW secretary mo. Oo. Magbibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka ang solusyon mo, libre sa kaysa. Saka meron kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, natutulog, inaantok. Alam mo, sometimes, kapag Walang energy. Walang alam mo, Ka-Astra, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandoon tayo sa Senate, nakikinig tayo, naglalaban tayo ng mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that, why listen? Why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. Di ba? So sad to say, talagang wala pa yung oil crisis. Nasa crisis na po tayo, 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, wag kayong mag-quote sa maalala ko lang kung paano ginawa ni PRRD because we also had an oil crisis during the pandemic. Oo. Kasi nga walang mga bumabiyahe na di ba? Saksi ako Lockdown yan eh. Pero alam nyo ba, kasi hindi ako fake news peddler. Anyway, alam nyo ba na sa time ni PRRD, we were able, during the pandemic nakapag-angkat tayo ng around $100 million worth of oil galing sa Brunei. Dito fake news kasi makikita nyo yun. You go to the United Nations Comtrade website, nandoon lahat yan ng export, import, ng bawat bansa. And dito sa sa panahon ni Pangulong Marcos, 2 years, 2022, 2023, wala tayong angkat na oil from Brunei. Nagkaroon ng angkat sa Brunei 2024 and that's around 25 million US dollars. Alam nyo kung hindi lang vindictive itong administrasyon na ito, the best person who is going to be the trade missionary sa kakulangan ng ating oil is the Vice President. Bakit napakaganda ng relasyon ng tatay at ng mga Duterte sa lahat ng mga bansa na karatig natin? Ang tagal na ng BIMP-IAGA, this is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Agreement, trade agreement. Kami sa Mindanao, bata pa lang ako, alam ko na nanggagaling yung mga ng mga langis doon, lahat ng mas mura bumili doon dahil mas madaling pumunta kaysa pumunta ng Manila. And sinabi ko nga, supposed to be ang mga local governments may power na dapat to talk to foreign investors and di ba? But the EO 138 ay hindi fully in-implement ng administrasyong ito. 2021, before the end of PRRD's time, nag-issue siya ng EO Kaya pala may